my heart has grown cold, there your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will be done. Present suffering may pass, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find praise, I delight in your ways. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will be done. Oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will As you open my eyes to the work of your hand, Jesus, open my eyes to the work of your hand. Oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will be done. Oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory shine. In my life, your will be done. In my life, your will be Good morning, everyone. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad
in it. Every day, every gising is a blessing. Maganda itong simulan, itong ganitong pananaw sa 2021. Every gising is a blessing. You know, every time na tayo po ay natutulog, walang isa man sa atin ang mayroong malakas ang loob na magsabing, bukas, magigising pa rin ako. Isang katotohanan na dapat nating malaman, tayong lahat, makita natin, na sa ating paggising sa bawat umaga, ito po ay napakalaking blessing. Stop seeking for miracles. Stop seeking for spectacular blessings or things, power. Ang ating pong mismong paghinga sa bawat umaga ay sapat na. Now, let me give you a clear and powerful truth. Ang buhay ay higit sa problema. Ang buhay ay higit sa lahat ng pangailangan. Yan po ang katotohanan. Whatever needs you have right now, whatever problems you're encountering right now, hindi niya kayang talunin o higitan ang buhay na bigay ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng Bible sa Book of Proverbs, habang may buhay, may pag-asa. Why? Because the life giver is none other than God. Hanggat buhay, may pag-asa. That is why the devil wants you to give up. Kaya yung iba, pag naburyong na sila, pag na-depress, kung ano ang pinaggagawa. That is why this is the right time to look up to God. Dapat sa Diyos nakatingin. Sa salita ng Diyos nakababad. Every gising is a blessing. You're alive today. You have the right and you have the responsibility to rejoice. Give God the glory. Give God the honor. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Glory to God. Tayo muna ay manalangin. Ama, maraming salamat ho sa panibagong buhay at lakas na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat din po, Panginoong Jesus, sa napakadakilang bagay na inyong ginawa. Ang buhay na walang hanggan ay priceless. Hindi kayang tumbasan ng anumang problema, pagsubok, mga bagay sa libutan. Kulang ang buong mundo. Dakilang bagay na inyong ginawa. And most especially, we thank you also, God, Holy Spirit, for leading us, showing us the way as we continue, Lord God, to pursue destiny. I pray for your divine leading and intervention over our lives, supernatural intervention. I pray that from the beginning till the end of this study, I pray, Lord God, that you will speak to us in a very powerful way. We give you praise, we give you honor, glorify your name in all the earth. I pray that all those who are watching right now, I pray that you will enlarge the capacity of our spirit as we continue, Father God, to journey this year, the year of governing and prevailing. We give you praise and we give you honor. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. We are now in the part 2 of our guiding principles in governing and prevailing in 2021. This is very important. Why? Because the Lord God said, the Lord Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Hindi ho sapat na tayo makarinig lamang ng salita ng Diyos. Mayroon po mga bagay na dapat tayong gawin. Una, kailangan ang maririnig natin yung salita ng Diyos na napapanahon. The word of God for the season. Kaya nga sabi, it is the proceeding word. When you speak about the proceeding word, the rhema word, the current word, the revelations that is fit for the season. Mahalaga yon. Pangalawa, na dapat nating ayusin, i-align, i-adjust ay walang iba yung ating attitude towards listening to the Word of God. Yung quality ng pakikinig, yung ating passion, yung desire natin to hear the Word of God. Yung attitude natin in listening to the Word of God, very, very important.
It plays a major role para matanggap kahit gaano ka-sharp, kahit gaano ka-accurate yung mensahe na nare-release sa iyo. If your attitude in listening, the way you receive the word will it will matters most. Ito po ay magdedetermina sa amount ng revelation na iyong pwedeng tanggapin. Can I ask you a favor? Set aside everything. Lahat ng mga gumugulo sa isipan mo, lahat ng mga bagay na nanggugulo sa iyo sa pakikinig mo sa salita ng Diyos. Always remember this. The devil hates you to hear the word of God. Why? Because all the lies of the devil over your life will be eliminated, will be destroyed the moment the truth, the word of God comes. Kaya mapapansin nyo kung kailan magsisimula na makinig ng salita ng Diyos, naroon naman ang daming mga problema, daming mga kaguluhan na nangyayari. It's the works of the enemy. But the Lord is sending a man to clear the pathway for you in the Spirit para maintindihan mo na kailangan nakafocus ka lang. What is 1 hour? This 1 hour of teaching and preaching of the Word, if you will focus yourself, set aside everything, kalimutan mo muna lahat. Kasi lahat na nasa mundo, basura lang naman yan lahat. Mawala rin yan lahat. Ang salita ng Diyos lang ang mananatili habang panahon, habang buhay. So kailangan tutukan mo yan. 1 hour lang naman. So tutukan mo. Ano may yung mga manggugulo, ano may yung ang mga hindrances, set it aside. It costs nothing. It will cost you nothing. But the moment you sacrifice, you give priority to the word, the giving time, talagang to listen to the word, talagang with a humble heart, with a teachable heart, with a desire na ma-receive mo yung gusto ng Diyos ngayong umaga para sa iyo, that's the best attitude. Our attitude matters about the quality that we are receiving. Now, God gave me 12 qualities in how to govern, qualities, principles on how to govern and prevail in 2021. So, pag-aralan muna natin ang unang guiding principles, okay, in governing and prevailing in 2021. It is, number 1, building our lives in righteousness. Kahit saan pa natin paikot-ikutin, ang pamumuhay Kristiyano, ito'y magdadala sa atin papunta sa pamumuhay sa isang matuwid na pamumuhay, or living our lives or building our lives in righteousness. So, as I continue to present to you the Word of God, number 1, the only way for us to prevail and govern is to be with God and be in God. Let me repeat. The only way for us to prevail and govern this year is to be with God and to be in God. Napakahalaga po niyan. Why? Bakit kailangan nasa Diyos tayo at kailangan kasama natin ang Diyos? Ang sabi ho sa Romans 8:31, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? It is very important na masecure natin ang kampi ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang favor ng Diyos this 2021. That is why this is the year to prevail, to govern. Why? Because we do not know the challenges, the amount of challenges waiting on us ahead. Blind po tayo sa future. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayong umaga, God holds the future. That is why kung ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan o ng bukas, napakahalaga na tayo po'y makinig sa kanyang instruction. At ang instruction ng Diyos sa atin is the only way for us to prevail and govern is to be with God and to be in God. Nakuha ho natin, kailangan kasama natin ang Diyos at tayo'y nasa Diyos. Because that's the safest place for us, especially this year. That is why we can only prevail and govern if we are with God and we are in God. Isaiah 40 verse 41 verse 10 to 13, it says, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. All who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you
will be as nothing and perish. Though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. This is a strong promise. This is a strong word from the Lord, giving us assurance that we will be able to prevail and govern this year. Why? Because God is with us, at ang Diyos po pagkasama natin, at pag tayo nasa Diyos, hindi lang po siya titingin sa bawat laban. He will fight for you. Pagkasabi sa katabi mo, our God will fight for you. Ito ho ang mahalaga na maunawahan ng bawat mananampalataya, that we can only prevail and govern this year if God is with us and we are in God. Okay, He will be the one to fight for us. I remember Jehoshaphat. Nung sila po ay magkaroon ng kalaban na kasing dami ng buhangin sa dalampasigan, mayroong sinabi si Jehoshaphat, Lord, we do not know what to do, but our eyes are on you. What a blessing, ano? Pag hindi mo na alam ang gagawin mo, just look up to God. Because God is the answer. He has all the answer to all our needs. At nung ito po'y dineclare ni Jehoshaphat, we do not know what to do, but our eyes are on you, then the Spirit of the Lord came to Jehazel. At ang sabi ng salita ng Espiritu ng Diyos sa kanyang propeta, King Jehoshaphat, do not be afraid, face that vast army. At ang sabi niya, because the Lord says, the battle is not yours, but God's. Hallelujah. Mga kapatid, our little battles that within our capacity, pakinggan niyo ako mabuti, our battles within our capacity, God expects us, is expecting us to fight it and win and overcome it. But greater battles beyond our capacity, expect God to do a supernatural intervention. Expect God to enter into the picture. Why? Kung ako po, nung maliit pa si Joshua, nung siya po'y maliit, kung mayroon man siyang mga gagawin at alam kong kaya niya sa kanyang kapasidad, hahayaan ko siya. Pero kung si Joshua ay mag-attempt ng magbuhat ng isang timbang tubig na alam ko na mas mabigat pa kaysa timbang niya, sasawayin ko siya at ako ang bubuhat ng mabigat na pasanin. Nakuha ho natin, bilang tatay, alam ko ang kapasidad ng anak ko, at pag dumating ang mabigat na requirement o problema sa kanyang buhay na alam kong hindi kaya ng kanyang kapasidad, I need to come into the picture. Nagkakaunawaan tayo. Ako ang bubuhat ng timba, at sa aking sobrang tuwa dahil nakita kong anak ko trying to carry ng isang timbang tubig, pati siya bubuhatin ko na rin, at pati yung isang timbang tubig bubuhatin ko papunta sa 10th floor. Nagkakaunawaan tayo. So same thing with God. The Lord will not allow you to carry problems or to face problems beyond your capacity. Pag nakita ng Diyos, it is beyond your limits, it is beyond your capacity, then He will do a supernatural intervention. Lift up your hands. In the name of Jesus, I pray that you will experience the supernatural intervention of God over your situations, over your circumstances. Kayong mga nariyan sa struggle sa inyong Christian walk with God, sa inyong relationship with the Lord, I pray that the Lord will send a supernatural intervention, that you will be on fire for God, that the Lord will deal with all the issues of your heart. And I pray that 2021 will be the year of governing and prevailing for you. Receive it now in the name of Jesus. Amen and amen. The Lord will not allow us to fight the battles on our own. Lagi natin tandaan, maganda yung sinasabi ng Panginoon through His prophet to King Jehoshaphat. Ang sabi niya, King Jehoshaphat faced those vast army, but always remember, the battle is not yours, but God's. The battle that we're facing, especially this pandemic that we're facing right now, wala na ho rito walang sino mang tao ang makakasolve nito maliban sa Diyos. Although gagamitin ng Panginoon ng medical science, pero mahalaga ho, higit sa gamot, higit sa bakuna, magtiwala tayo sa Diyos. Bakit? God had already won the battle. At siya po, ang labanang ito ay hindi atin, kundi sa Diyos.
Kaya nga nakakalungkot, mayroong mga nagwawala, nabuburyong, nade-depress kung ano-anong pinagagawa, gumagawa ng kasalanan at nananakit ng kapwa. It is a devilish work. Very simple lang ang solusyon. You look up to God. Lord, we do not know what to do, but our eyes are on you. Trust the Lord and let the Lord do His thing. Hook! Isang ganun lang ng Panginoon. Tapos yan. But again, hanggat ang mga tao hindi matututo at maunawaan na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan at hindi ma-recognize yan, kundi patuloy pa rin na mag-struggle at patuloy na gagawa ng paraan, papabayaan ka ng Panginoon. Hanggang isang araw, mapagod ka at sasabihin mo, Lord, kailangan kita. Sabi ng Panginoon, kung noong mo pa tinawag, di tapos na sana. You know, ignorance will kill you. Ignorance will bring you misery and pain, hurts in your life. You need to understand na pag tayo ho ay dumulog na sa Panginoon, consider it done. Let me repeat. This 2021, the moment you come to God, the moment you whisper a prayer to the Lord together with your unwavering faith, get ready. Consider it done. Because the Lord will do great and mighty things. 2021 is the year of divine happenings. Let me repeat. There will be divine happenings this year. So I'm so excited sa gagawin ng Panginoon. But again, it takes faith. It takes a clear understanding. It takes wisdom. How to witness the divine happenings orchestrated by God but executed by His people. In Joshua 1:8-9, for you to prevail and govern, you need to be with God and to be in God. Joshua chapter 1 verse 8 and 9, it says, keep the book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Sabi niya kay Joshua, be strong and courageous. These are the qualities that the people of God should receive, should possess this year. Be strong and courageous. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Alam niyo ho, pagka dumating ang tao sa punto na yung kanyang kalooban ay kumbaga gumuho na, hindi na malakas, kumbaga talagang bumigay na doon sa problema. Nakikita niyo, mayroong iba lumuluwag ang tornilyo, mayroong iba nadidepress, mayroong iba kung ano-anong ginagawa. Why? Ang sa atin lang magpakatatag at lakasan ng loob. Yun lang ang hinihiling ng Diyos. About the power, about the solution to your problem, about the empowerment, about the victory, it's all in the hands of God. Lakasan mo lang ang loob mo, huwag kang sumuko, huwag kang mag-give up. Tingnan niyo ako, if you will not give up, you will take the fight, you will face the battle with God, tiyak na panalo tayo. But the devil is trying to inject, to infuse his lies for the people to give up. Kaya kung mapapansin mo yung mga nag-give up sa kanilang kinakaharap na suliranin, ano nangyayari? Minsan talaga lumulawag ang tornilyo. Yung iba kung ano-anong ginagawa na talagang wala na, hindi na makatao. Anong nangyayari? These are the works of the devil na kailangan maaresto nating mga mananampalataya. Na sa oras na tayo mayroong kinakaharap, lagi nating tandaan, ang inihiling lang ng Diyos, be strong and courageous. Magpakatatag at lakasan ang loob. Anumang laban yan, kahit na yung laban ay mukhang tagilid at talo na. Sila ni King Jehoshaphat, 100,000 lang sila. But their enemies are vast army. Kasi dami ng buhangin. Hindi sila mananalo. Sila Gideon, 300 lang. Ang kalaban, vast armies. Kasi dami ng buhangin. Kung titingnan mo sa natural, wala silang kalaban-laban. But if you will look at it in the supernatural way, in the spiritual, hindi man nila nakikita pero mas marami, di hamak ang mga mandirigma ng Diyos na lalaban at tatalo sa kasindami ng buhangin sa natural. Tingnan niyo ako mabuti. In the natural, it seems that you have nothing. In the natural, it seems that you can do nothing with your circumstances right now. But I want you to know, look up to God and see the solutions and see the power and see the grace and look at the grace, what God can do. The impossible can be made possible with God. Nagkakaunawan tayo mga kapatid.
Ano lang ang bibit-bitin mo sa 2021? Be strong and courageous. And the only way for you to become strong is to be established in the Word of God. For you to become courageous, you need to be strongly, accurately connected to God, to the Word of God, and to the man of God. That's the only key. Huwag na tayong magpakamangmang. Huwag na tayong gumawa pa ng ibang paraan kung paano mapalakas ang sarili. Huwag nang magbida-bida. Itigil mo na yung pagbibida-bida mo. Bumalik ka sa salita ng Diyos, bumalik ka sa Diyos, bumalik ka sa taong inilagay ng Diyos bilang covering, spiritual covering mo. Yun lang, period. Tapos na. And then, be strong, be courageous. Hindi mo magagawang maging strong and courageous without this keys, the God, the Word of God, and the man of God. Yan lang ho yun, mga kapatid. We're complicating situations. Yung kayabangan, yung pride, that you are proving yourself that you can do something, hindi na ho yan obra. Hindi ka dapat Rambo type. Yung mga nagyayabang na gustong kahit siya mag-isa magagawa niya, magtagumpay siya. Alam niyo ho, patay na yung ganang pamamaraan. Para na mamatuwa kayo ng konti. Ilang ano ba? Joshua, ilang part yung Rambo? Mabot pa ng 4? Oh, Rambo 4. Naging part 4 yun. Tingnan nyo ha. Di ako nagpapatawa ha, para lang maintindihan mo. Naging part 4 yung Rambo. Nakakatawa man tingnan, siya lang mag-isa lumalaban. At palagi siyang nahuhuli. Tuwing nahuhuli, pinapahirapan. At nakikita ko tuwing dulo ng pelikula, sugatan palagi si Rambo. Naunawaan? Ngayon, si Rambo ay naintindihan niya na mahirap palang palagi mag-isa. At hindi ka talaga obra. Mag-isa ka lang palagi. You need someone or you need somebody to help you. O di nag-expendables siya. Ano nangyayari? Relax na relax si Stallone. This is just a film. But if you will analyze, nagiging magaan, nagiging madali, at nagiging mas epektibo na mayroon kang kasama. Same thing in the spirit. You cannot do it alone. Kapatid ko, nanonood ka sa akin ngayon, naintindihan mo at mahilig ka magsusulot, nagyayabang ka na mag-isa ka, nakakayanin mo, at wala kang spiritual covering at walang nag-i-input sa iyo ng spiritual nourishment. Wala kang mararating. I can almost prophesy to you. Di ko sinasabing ito yun, but I can almost prophesy to you. Wala kang mararating. Nagkakanawan tayo? Only to find out, in the end, susuko ka rin, at lalapit ka rin sa Diyos at sa lingkod ng Diyos, ang kahuli-hulihan mong kababagsakan, nagsasayang ka ng panahon. Maganda yung nabasa ko ngayong umaga sa Facebook. Ang sabi, gawin mo na ang tama at dapat mong gawin habang maaga pa. Gawin mo agad. Kaysa hahantingin ka bukas ng mga regrets sa buhay mo. Maraming mga tao, ganito ang ginagawa. Trying to do the things on their own. Especially the works of God. Tingnan niyo kung mabuti, tumingin kayo sa mata ko, mga kapatid. Pag ang pinag-uusapan ay Kristyanismo, pinag-uusapan ng spiritual nourishment at spiritual things, forget a Rambo type of Christianity. You need to be under the covering of a pastor or a person given to you by God. Pag hindi mo yang ginawa, forget being strong, forget being courageous, and forget victory. That's the protocol of God. So sabi ng Panginoon, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. See? If you will be with God and you will be in God, wherever you go, the Lord will be with you. Wherever you go, whatever challenges you're facing, God will do a supernatural intervention. I'm so excited this 2021.
yung supernatural intervention ng Diyos ay talaga namang kamangha mga the signs, wonders, miracles, healings, deliverance will be visible. Kung noon hindi natin nakikita ng ating dalawang mata na natural, this time we will see. Why? Because what the Lord had done, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nagpagaling siya ng may karamdaman, ang bulag nakakita, ang pilay nakakalakad, ang patay na buhay. I do believe, hindi si Lord nagbabago, gagawin niya rin ngayon, but He is just preparing His people to understand the biblical principles. Alangan namang ang demonyo lang magpapakita ng kanyang kamangmangan at magpapakitang gilas. Kailan pa ng demonyo na unahan ng Diyos? Pero ang Panginoon ay talagang parang pelikula, papaunahin mo na ang kalaban. Yan lang kaya mo, ito sa akin. At yan ang inaabangan natin sa 2021. Yung sasabihin ng Diyos, ako naman. When God takes over, get ready. Because when God takes over, the people will cross over. When God takes over, all the works of the enemy will be destroyed. I don't care what the devil will do. That is why marami rin mga preachers, I'm calling to the appealing to my co-pastors, all the preachers of the word, stop preaching the works of the devil. Andiyan na yung 666, andiyan na yung mga biochips, andiyan na yung malapit ng katapusan ng mundo. Andiyan na ho yan sa Bible eh. Instead of preaching and propagating, promoting the works of the devil, let us promote the works of God. God is doing a new thing in 2021. Have you not perceived it? He will make a way in the wilderness and He will water the wasteland. Ganun ang gagawin ng Diyos. Huwag nating ibida yung gawa ng demonyo. Nandyan na yan, matagal na yan. Pero ang titingnan natin, ang lakaran natin, ang maranasan natin yung gagawin ng Diyos. Amen? So God said to Joshua, wherever I will be with you, wherever you go. Napakasarap harapin ang 2021. Napakasarap na mapossess yung governing spirit, prevailing spirit, because we know who is with us. The most powerful God, the unstoppable God. Powerful, kahit na ano pang mangyayari. Wala sa Lord yan, kasi dami ng buhangin. 300 lang sila Gideon, talo. Why? Because kahit gaano tayo kakunti, kahit gaano tayo kahina, basta kasama natin ang Diyos, pagdating ng labanan, magugulat ka. Hindi ng Diyos gagamitin yung kahinaan mo, gagamitin niya ang kanyang kalakasan para sa pamamagitan ng iyong kahinaan, makikita ng lahat na kahit mahinang isang tao, pag ang Diyos ang kasama at ang Diyos ang kanyang pinapanaligan, magtatagumpay siya. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Thank you, Lord. Pangalawa ho, righteousness is one of the foundation of God's throne. So atin mo nang nilalatag ang pundasyon ng ating pag-aaral. Una, building our lives in righteousness, the only way for us to prevail and govern is to be with God and to be in God. Pangalawa ho, righteousness is one of the foundations of God's throne. So nakita ho natin, bakit kailangan nating mabuhay at i-build ang ating mga buhay sa katuwiran? Because it is one of the foundation of God's throne. Sulat nyo po ito mga kapatid. Psalms 89 verse 14 to 18. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Blessed are those who have learned to acclaim you, who walk in the light of your presence. Lord, they rejoice in your name all day long. They celebrate your righteousness, for you are their glory and strength. And by your favor, you exalt our horn. Indeed, our shield belongs to the Lord, our King, and the Holy One of Israel. Pundasyon ho ang katuwiran. Isa sa pundasyon, katuwiran at katarungan, ang pundasyon ng trono ng Diyos. That is why, maintindihan nating lahat na after nating tanggapin ng Panginoon, before alam natin na bago tayo makilala sa Panginoon, we are sinners. Makasalanan po tayo. Walang question dyan. Lahat tayo nagkasala. Kahit sino pang pinakabanal na tao na sinasabi nagkasala, basta tao. But nung tayo tumanggap sa Panginoon, ako po'y nakikiusap sa lahat na nakikinig sa akin ngayon. Tanggapin po natin ang Panginoong Hesukristo. Kung kayo po ay nagulumihanan, kayo po ay nangailangan ng gabay,
ang Diyos po, ang Holy Spirit, God the Holy Spirit, gagabayan po kayo ng Panginoon at dadalhin ka doon sa inaasam-asam mong tagumpay o kapayapaan sa buhay. Now, the foundation of God's throne are righteousness and justice. Anong ibig sabihin? If we live our lives in righteousness, the problem is hindi ng tao kaya mabuhay ng matuwid on his own. Why? Because diyan talaga siya nagsimula eh. Kumbaga diyan siya, nung siya pinanganak, makasalanan na. Psalms 51 verse 5, ako'y makasalanan na, kahit nandun pa ako sa sinapupunan ng aking ina, sabi ni David. So we inherited the sin of Adam and Eve. That is why kahit yung bata, maliit pa lang, may ugali na. Why? Kasi it is the inherited sin. Now, understand me now, nung ating tinanggap ang Panginoon, sabi ng Bible, God is a God of righteousness, and the foundation of His throne is righteousness and justice. So kailangan nating maging matuwid. Ang problema din nating kakayanin. That is why the Lord Jesus Christ came into the picture. He died on the cross, and the moment a person believed and received Him, anong gagawin ng Diyos? The righteousness of God will cover, will be poured out in the life of that person. Kaya ang tao, napapansin nyo, nung hindi pa nakakilala sa Diyos, ang sama ng buhay. Pero nung makakilala sa Panginoon, nagtataka kayo, dati itong may problema, dati itong hindi maayos ang buhay, pero ngayon ang ayos-ayos na ng buhay. Maging ang inyong lingkod ho, na nangangaral sa inyo ng salita ngayon, salita ng Diyos ngayon. Ako po talaga ay produkto rin ho ng isang hindi magandang environment, hindi magandang buhay. But by the grace of God, when I encounter the Lord Jesus Christ, I receive Him as my Lord and personal Savior, it changed my life. And look at me now. Dati lang ho akong tambay. At wala ho talagang patutunguhan ng buhay. But when I knew the Lord, I began to study, and then the Lord, the rest are history. Talagang I can face you right now preaching the Word of God to you. Bakit? Binago nga ng Diyos ang buhay ko eh. Hindi lamang ako, marami pa tayong maririnig na ibang testimony na mga binago rin ang buhay. So, if we want to be established, if we want the favor of God, ang sabi rito, blessed are those who learn to acclaim you, who walk in the light of your presence, Lord. They rejoice in your name all day long. Napakaligaya ho. Let me just share with you my short testimony, no? Nung wala pa ako sa Panginoon, talagang kung anong kasamaan ang pumapasok sa aking isipan kasi sobra ho naming hirap noon. Talagang hindi ko na alam anong gagawin, kung ano na mga kasamaan na naiisip ko na pwedeng gawin para lang umasenso sa buhay. Only to find out, nakinig ako sa salita ng Diyos, isang Bible study aking inatinan, at tinanggap ko ang Panginoon bilang aking personal na Diyos at tagapagligtas. And the rest is history. Nagbago lahat. At doon ko napatunayan, I can stand boldly and declare boldly before you, only the Lord Jesus Christ can change life. Only the Lord Jesus Christ can change this nation. Only the Lord Jesus Christ can bring this nation to her destiny. Nothing more, nothing less. Now, God's instruction to us, or God's instructed us to live in righteousness. Malinaw ho na ang Diyos ang nagturo at nagbigay sa atin ng kautusan para mabuhay sa katuwiran. Wow, bakit? Because righteousness is one of the foundation of God's throne. Ang sabi ho dito sa Bible, God instructed us to live in righteousness. Ang sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit tayo ng Diyos ini-instruct na mabuhay sa katuwiran? Because the moment we live our lives in righteousness and allow Him to rule over our lives, the next thing na Kanyang gagawin, ang resulta ng pamumuhay sa katuwiran ay walang iba kundi ang pagkakaloob ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Alam niyo mga kapatid, sa ganitong mga pagkakataon, mapanghamon ho ang ating sitwasyon. At madalas ho, ito sa mga ganitong pagkakataon, ang righteousness ho ay hindi na uso. Yung mabuhay ka na matuwid, hindi na uso. Sa pagpila pa lang ho ng mga yung SAP ba yan? Sa pagkuha pa lang ng ganyan, talaga makikita mo, yung mga pandaraya, nandyan na. Kasi nga,
We are living in a crucial times. Pero I want you to understand, pag naintindihan mo yung living in righteousness, ano mangyayari? Hindi ka magsushortcut. Hindi ka gagawa ng paraan na labag doon sa kautusan. Anong gagawin mo? You will allow yourself to go through the process. That is righteousness. You do not violate instructions. You do not violate the Word of God. Righteousness yan. Ang sabi rito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaninong righteousness? Righteousness of God, not your righteousness. The righteousness of God and all, not some, not many, but all the things that you need will be given to you as well. Nagkakanawan tayo? Wala sa atin ni isa man ang pwedeng makapag-declare nung simula March 2020 na makapagsasabi, lahat tayo ay nangangamba, makakatawid pa kaya ako sa 2021? Yan ang question ko noon. Lord, buhay pa kaya kami sa 2021 o aabutin pa namin ang 2021? Why? Because our enemy is unseen. Di natin nakikita. Nabubuhay tayo, kaharap natin, mayroon pa mga tinatawag na asymptomatic. So, hindi natin alam kung yung kaharap natin may virus na o wala. But the fact na tayo po ay nakatawid sa 2021, it is a clear indication. Sa akin ho, personal, malinaw sa akin, binuhay pa ako ng Diyos sa 2021, nakatawid ako sa lahat ng challenges. Ako po kasi hindi lamang nag-i-stay rin sa bahay. Lumalabas din ako, marami din ako mga activities ginagawa sa ministry. So I do not know. Pag nandun na ako sa labas, hindi ko na alam yung mga kaharap ko, yung mga nakatabi ko, nakasalamuha ko, kung mayroon bang virus o wala. So nagiging question sa akin yan. Lord, makakatawid pa kaya kami ng 2021? Given the situation that our enemies are unseen. But the Lord gave me this assurance. No, I will uphold you with my right hand. I will be with you. I will never leave you nor forsake you. I will strengthen you. I am your shield and great reward. Alam nyo ho, pag mayroon kang salita ng Diyos, ulitin ko pag mayroon kang salita ng Diyos, napakatapang mong harapin ang kinabukasan. The Word of God will empower you. If you're listening to me right now, and you are not a lover of God's Word, you begin to love God's Word today. Why? Because the Word of God will empower you. The Word of God will encourage you to face the future with confidence. Nagkaunawaan tayo? So nang ako po'y makatawid sa 2021, isa lang ang na-impress sa akin ng Diyos. Dahil ika'y hinayaan ng Diyos sa makatawid sa 2021 at mabuhay sa taon na ito na kung saan the year of governing and prevailing, God have something for you to do. Hindi tayo ng Diyos bubuhayin at hayaang makatawid sa 2021 ng ganun-ganun lang. Mayroong ipapagawa ang Diyos sa iyo, kapatid, at may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Claim it and receive it in Jesus' name. So, pag tayo po'y nabubuhay sa katuwiran, lahat ng ating pangailangan, at alam naman natin ang nangyayari, many people loses their job last year, but gusto ng Diyos ay secure tayo. Just live in righteousness. Do not violate instructions. Listen to instructions because life is in instructions. Ano mangyayari? Live in righteousness. All the things that you need, God will be the one to provide. Even the destiny of the nation. Alam niyo ho, itong mga bago mag-end ang 2020, the Lord had impressed in my life, you need to get involved in the affairs of the nation. Hindi tayo pwedeng magpabaya lang. Yung ating mga sarili lang ang inaatupag natin. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Dahil ang bansang ito, dito tayo ng Diyos inilagay. Hindi tayo sinilang sa Amerika o sa ibang bansa. Ito ang ating lupang sinilangan. And let us be mindful and let us get involved in the affairs of this nation. Huwag lang tayong puro comment sa Facebook at magbibigay ng mga puna. Maging kabahagi ka. Saan? I-involve mo ang iyong sarili sa affairs ng nation. Ano ba nangyayari sa ating bansa? May mga nagsusulong na mga batas na kung saan labag na labag sa salita ng Diyos. Labanan natin. Paano, Pastor? Sa panalangin. I am not encouraging you na mag-rally dyan. Sa panalangin mo, huwag mong kalimutan ang bansang Pilipinas. Now, ang sabi ho, even in exalting a nation, righteousness played a major role. In Proverbs 14:34, sulat nyo, Proverbs
14, 1:4, 34. Ang sabi, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. What will exalt a nation? Righteousness. That is why makikita mo ang isang bansang mahirap, ang isang bansang punong-puno ng struggle. Why? Because righteousness is not present. Malinaw? Kaya pag ang isang bansa punong-puno ng korupsyon, punong-puno ng mga selfish ambition, personal interest sa mga namumuno, talagang ang bansa na yan ay magsasuffer. Why? Because sin condemns any people. Pag napupuno ng kasalanan ng isang bansa, ito po'y nagsasuffer. But, praise the Lord, because there are people of God, the Church of God will arise this year to prevail and to govern, that we will exalt our nation. Kaya nga kapatid, kay mananampalataya na nakikinig sa akin ngayon, isa ka sa inaasahan ng Diyos to become an instrument to once again let this nation arise and be exalted. Nagkakanawan tayo. Pero paano ko yung mga taong inaasahan ng Diyos mismo ay hindi rin nabubuhay sa katuwiran? Anong mangyayari sa bansang ito? Kung ang asin ay mawala na ng alat, ang ilaw at asin ng sanlibutan ay walang iba kundi ang mga mananampalataya. Kung ang asin ay wala ng alat, ano pang pakinabang nito? Nagkakanawan tayo. So this message is very clear na nagpapaalala sa atin na lawakan na natin ang ating sphere of influence. Wag lang tayo nakafocus sa ating mga sarili. There is a nation called Philippines na kasama sa mandate natin bilang mga mananampalataya. At ang tanging may tutulong mo, hindi naman ako paso nagsasalita sa Senado, hindi naman ako nasa Kongreso. Wala ka nga roon, but you can do a big difference. Paano? In your prayer time. Kailangan yung sa pananalangin mo, hindi mo kinakalimutan ipagpanalangin ang ating bansa. Because the moment na ang bansang ito ay nag-govern ng mga wicked at nabubuhay sa kasalanan, patuloy ang kaguluhan, patuloy ang pagbagsak ng isang bansa. But when the righteousness of God will be possessed by His people, spread by His people, influenced by His people to the lives of other people, what will happen? Righteousness will exalt a nation. Oh, I love to see. Alam nyo, mga kapatid, ang prayer ko sa Diyos, kahit sa aking generation, kung hindi mabubuhay ng matuwid ang iba, I will still choose to live a righteous life before God by the grace of God. Bakit? Para man lang sa pagharap natin sa Panginoon, lahat tayo haharap sa Diyos. At sa pagharap natin sa Panginoon, masasabi mo before God with boldness, Lord, in my generation, others did not stand, but I chose to stand in righteousness, to live in righteousness, because I want the nation of the Philippines to be exalted before your presence. Tandaan mo kapatid, hindi tayo mabubuhay habang panahon. Mayroong duration ng buhay ng bawat isa sa atin. And I pray in Jesus' name na hindi nawala sa puso natin ang bansang Pilipinas. Hindi ang mga namumuno sa ngayon ang magpapatakbo ng bansang ito. The Philippines is for Christ. But Christ wants to partner. Let me repeat, Christ wants to partner with His church in running the affairs of this nation. Christ wants to partner with His people in advancing the kingdom in this nation. So that this nation will be exalted, all of us needs to live in righteousness. Mga kapatid, sa mga maliliit na bagay ng buhay natin, itama na natin. Kung mayroon tayong mga ginagawa na alam naman natin, dispalinghado talaga, itama na natin. Kung mayroon tayong mga iniisip na alam natin na sa demonyo, alisin na natin. Kung mayroon tayong mga practices, mga habitual sin, itigil na natin. Why? Because now we know na isa tayo sa inaasahan ng Diyos na na mabuhay na mayroong katuwiran. Why? Because righteousness will exalt a nation. Hindi lamang tayo nabubuhay para sa sarili natin, sa pamilya natin. Although, mabuti yan, pero mayroon pang mas malawak na destiny, mayroon pang mas malawak na gawain na gusto ng Diyos gampanan natin. Napakatagal na natulog na parang mantika ang churches sa Pilipinas. Lahat ng kanilang ginagawa, nagre-revolve lang sa kanilang sarili. They just want to grow their church. It's a very wrong idea. Because ang sabi ng Panginoon, you will be my witnesses in Judea, Samaria, Judah, Samaria, and unto the uttermost part of the earth.
we will influence the whole world. Pero kung sa ating mismong sarili, sa ating pamilya at sa ating bansa, hindi natin magawa, whole world pa kaya? Nagkakanawaan ba tayo? I love to see again in my generation na makita ko ang may talaga ng Diyos, ang napamunuan ng bansang ito ng taong matuwid, may takot sa Diyos. Kapatid, pag nagawa natin yan bilang mga mananampalataya, by living our lives in righteousness, God will give us a clear discernment, a clear leading kung sino yung tao na ilalagay ng Diyos para mamuno sa bansang ito na mayroong takot at katuwiran sa kanyang harapan. Hallelujah! Ang sarap ho na pumikit at bumalik sa Diyos dahil alam mo na yung iniwan mo, yung mga kamag-anak mo, yung ang mga anak mo at mga inapo mo, mga apo mo, ay alam mo na naiiwan mo sa mabuting kamay. Now, if others will not do this, if others will not choose to live in righteousness, let them do their thing. But we, people of God, we will choose to live a righteous life. We should choose to live a blameless life before God. Why? Because we know that righteousness exalts a nation. How's your love for our nation? Or ikaw yung kasama sa mga kumaka-comment sa Facebook, talagang mga iba nagmumura pa eh. Wala hong magagawa yan. Nagsasayang lang kayo ng panahon. Better for you, let me give you a piece of advice. Itama mo mga mali mong pamamaraan, ang baluktot at dispalinghado mong utak at pamamaraan, itama mo. At isipin mo palagi, ang mata ng Diyos nakatingin sa iyo palagi bilang iyong manlilika. At bilang manlilika, kaya niya magbigay sa iyo ng buhay, kaya niya rin bumawi ng buhay. At pag ganito siguro tayo lahat, ang tingin natin sa Diyos, ganun katas ang respeto natin, ang righteousness madali nating ma-achieve. At pag ikaw ay righteous at ang iyong righteousness ay na-share mo sa family mo at yung family mo kanila ding in-spread ang righteousness without us knowing. Isang araw makikita natin, the Philippines will arise. Once again, the Philippines will become the America of Asia. Napakarami hong natural resources ang bansang ito. But again, naghihintay lang ang Diyos. Yung Romans chapter 8, nang sasabi, the creations are groaning for the sons of God to be manifested. I declare in the name of Jesus, this 2021, this is also the manifestation of the sons of God. Para makita na ng lahat. Mayroon silang pattern na makikita at masusundan. Let us love this nation. Ano man ang mga balita, ito naman mga balita, kaya nga palagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, kung sa mundo ka makikinig, mayroong bad news, mayroong breaking news, mayroong fake news. Marami ang mga news, puro, ewan ko ba, bakit ang sarap na sarap ang mundong ibalita yung mga negatibo. Pero praise the Lord, dahil there's a news that is called the good news, powerful news from the newsroom of heaven. And that is the Word of God, the Holy Bible. At ito yung ating pinag-uusapan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon ngayong umaga. Glory to God. Kailangan natin ito maunawaan, mga kapatid, na marami pa tayong dapat gampanan. Napakasaklap po o ikaw na may uuwi sa Diyos, mamamatay ka, pagbalik mo sa Panginoon. Mayroon nung isang kwento, ito ho'y kwento lamang, pero mayroon hong malaking mayroon hong malaking lesson. Okay? Gusto ko ito ganito eh. Merong isang mananampalataya na nabuhay siya sa mundo, talagang lang eh. Ang kanyang buhay ay nakaikot lang sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho. Yun lang. So nabuhay siya ng mga almost 70 years. Yun lang ang umikot sa sarili niya, sa pamilya niya, sa mga anak niya, sa mga apo niya, sa trabaho niya. At nung makatapos sa trabaho, nagnegosyo, ganun lang ang buhay niya. Hindi naman masama. Pag-akit niya sa langit nang maharap niya ang Panginoon, pinakita sa kanya ng Diyos, anak, sa dami ng potentials, giftings, at saka abilities na binigay ko sa iyo, hindi mo nagamit lahat. So nagtaka siya ngayon, nung pinakita sa kanya ng Diyos, yung dakilang plano sa kanya ng Panginoon. Alam mo anak, kung nag-explore ka lang at talagang minaximize mo yung potentials mo, yung giftings mo, yung abilities mo na binigay ko sa iyo, dineposito ko sa iyo, ito sana marating mo. Nagulat siya. Na napakarami palang bagay na inahanda ang Diyos kung kanya lang na-unleash, kung kanya lang na-discover, kung kanya lang ginamit yung mga potentials, giftings, at saka abilities na dineposito sa kanya ng Diyos. Hinayang na hinayang siya. Ibig sabihin, Lord, ito yung mangyayari sana sa akin sa lupa? Yes. But because you chose to live your life
sa ganun lang pamamaraan. Mga kapatid, this is a challenge for all of us today. Hindi ang Diyos kailanman nagkamali sa paglikha sa atin. You are not a mistake. That is why, kung ikay nakikinig sa akin sa ngayon, alam mo, mayroon ka ng ginagawa ngayon, yung ginagawa mo, marahil nag-aakyat ng blessing sa iyo paunti-unti. Hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo, kapatid. Ang plano ng Diyos sa iyo ay maging pinagpalang tao. Ang plano sa iyo ng Diyos ay talagang you will rule, you will live a life, abundant life, ganap at kasiyasiyang buhay. Yun ang plano sa iyo ng Diyos. At hindi mo masisi ang Diyos. Bakit? Lahat ng abilidad, lahat ng giftings at lahat ng potentials nakadeposito na sa iyo. Paano yan ma-stir up para lumabas sa iyo? Kailangan mo ng spiritual covering para mag-provide ng spiritual nourishment para ituro sa iyo mga biblical principles at pag naturo sa iyo, lakaran mo, lalabas ang potentials, abilities at yung iyong mga giftings at pag yan ay lumabas, I'm telling you, wala kang ibang gagawin kundi magpurit sumamba sa Diyos. Why? Because God will give you a long life and a satisfied life. Malinaw? So dapat klaro to sa atin. Kaya nga mahalaga na tayo po ay mabuhay sa katuwiran ng Panginoon. Yan po ang unang step. Hindi tayo pwedeng magpatuloy na mag-expect ng blessing sa Diyos at alam natin something in our lives is not right. It is an elusive dream. Sabi nga ng isang awitin. Napakahirap pong mangyari yan. You can dream of it, but it will be an elusive dream. Pag sinasabing elusive, napaka-imposibleng mangyari. Mahirap mangyari. Malinaw? So, righteousness exalts a nation. I know, maaari ngayon nila ako narinig ng aral ng ganito, but the Lord had already put it in my heart. And I'm so excited. If others have no excitement sa pagbangon ng bansang ito, babangon ho ang bansang Pilipinas. Bakit? Because the Lord had given us the revelation today. Let us start first in ourselves. On ourselves. Sa sarili tayo magsimula. Once we started living in righteousness, then let this righteousness inside us be shared to our families, immediate families, and our immediate families will share that righteousness of God with their friends, and their friends also share it with their families. Ay, nako. Ito ang magandang i-spread, hindi virus, kundi righteousness. And if righteousness is being spread out, ito magandang spread out, hindi yung COVID-19. Works of the devil. Dapat, spread out natin the righteousness of God. And the moment the righteousness of God will be spread out into the whole Philippines, then the Lord will exalt this nation. Tingnan niyo ako mabuti. Huwag kayong kumurap, mga kapatid. Pag ang Diyos ang nagtaas ng isang bansa, kahit ano pang pilit ng demonyo ibagsak ito, siya lang ang babagsak, ang bansa manatiling nasa taas. Why? Because when God put you up, no one can put you down. Malinaw? Oh, I'm so excited. Maraming gagawin ng Diyos sa ating bansa. Now, ang question, when do people learn righteousness? Kailan ba ang mga tao natuto? Kailan ba ang mga tao matuto, pastor, ng katuwiran? Napakahalaga nito, mga kapatid. Number one, when there is judgment in the land. When do people learn righteousness? Number one, when there is judgment in the land. Isaiah 26 verse 9, it says, "My soul yearns for you in the night. In the morning, my spirit longs for you. When your judgment come upon the earth, the people of the world learn righteousness." That is why itong pandemic na nangyari sa atin since March 2020, it is a form of judgment from God. And when the judgment of the Lord come on the earth, the people of the world learn righteousness. Ay, napakasaya, hindi ho ba? Wala nang pakialam ang tao sa Diyos noon, talagang kanya-kanyang buhay na. Feeling mo, walang creator ang mga tao. They thought that their lives is their own lives. Hindi na ang Diyos naalala. Anong ginawa ng Panginoon? Hey! Stop! Remember your Creator in the days of your youth. Ayaw makinig. Alam nyo, naging mahirap sa akin isipin
na talagang paano may pangaral ang salita ng Diyos, paano ng mga tao makilala ang Diyos. Napakarami, 8 billion plus na tayo sa buong mundo. Paano yun mangyari, Panginoon? Na manghahawa ako sa Diyos. Kasi kaya pala ng Diyos patigilin ang lahat gamit lamang ang isang virus. Naunawaan nyo? And napaka-evident ho ng Isaiah 26 verse 9, when the judgment of God come upon the earth, the people of the world learn righteousness. Sa mga parking lot, nakita mo, how great is our God. Sa parking lot, nag-worship ang mga tao. Saan pa? Sa mga supermarket, lumuluhod ang mga tao. Ang mga leader ng mga bansa, mga prime ministers, crying to God, asking God for help. Oh, my friends, people learn righteousness when the judgment of God come upon the earth. Now, tingnan niyo mabuti. For the people of God, huwag naman tayong sumabay sa pamamaraan ng mundo. Because sa atin, we do not need the judgment of the Lord to come upon us for us to learn righteousness. Because in Christ, we were made righteous already. Nagkakaunawaan. But sad to say, because of ignorance, my people perish. Sabi ng Panginoon. Kasi mismong mga mananampalataya, wala na rin sa hulog ang righteousness. Maraming mga nagtuturo at mayroong mga nagsasabi na okay lang magkasala kasi ikaw naman ay ligtas na habang panahon kay Kristo. That's a lie. Because the moment you receive Christ, the next thing that God is expecting for you to do is to live His righteousness and propagate the righteousness of God through your life. Kaya ang mga tao, hindi rin nila makita ang katuwiran sa buhay ng isang mananampalataya. That is why patuloy na nabulok ang sanlibutan. But the Lord, in His goodness and mercy, He released His judgment in order for the people of God to learn righteousness, including believers who are stubborn in their faith with the Lord. Malinaw? Kaya itong pandemic na din pinagdaanan natin, it's a form of judgment. Alangan namang sasabihin mo na hindi to judgment ng Panginoon. Pero mainam pa ang Diyos. Kasi mayroon pang touch of mercy ito. May grace pa ang Diyos dito. Bakit? Gusto lang ng Panginoon na manumbalik ang mga tao. Masaya. Yung mga tao nasa kalye, nagsipagluhuran, lumuluhod, umiiyak sa Diyos. Hallelujah! Pero baliktad, yung mga Kristiyano, hindi ko alam kung lumuhod o umiyak. Yun ang nakakaiyak. Kaya nga ho, malinaw pa sa sikat ng araw. The judgment of the Lord come upon the earth. The people of the world learn righteousness. Acts 17:30, this is for the people of God. In the past, God overlooked our ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. Kung mayroon mang unang magsisi, ang sabi sa 2 Chronicles 7:14, if we want righteousness, if we want this nation to be exalted by God and righteousness exalts a nation, ang unang tinatawag ng Diyos ay walang iba kundi ang mga mananampalataya. If my people, not the people of the world, but the people of God, will humble themselves and pray, seek my face and forsake their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will heal their land. Tayo pong mga mananampalataya ang inaasahan ng Diyos na magiging solusyon para sa pandemya na ating pinagdadaanan ngayon. Tayo pong mga mananampalataya ang inaasahan ng Diyos na maging solusyon para ang bansang Pilipinas ay muling bumangon at muling mamayagpag at makarating sa kanyang destiny. It is us, people of God. And for us to do this, we don't need to be in the Senate, we don't need to be in the Congress, we don't need to be in Malacanang para magawa yan. In our own lives, let us establish and build ourselves in righteousness. Lahat ng ating gagawin natin ng tama, gawin natin ng matuwid. Una, sa mata ng Diyos. Pangalawa, sa mata ng tao. And if you're doing it, then sinimulan na nating gumulong, sinimulan na nating mapangyari
ang pag-exalt ng Diyos sa bansang ito. Let me repeat it to you. When God exalts a nation, no devil can put it down. Malinaw? So yung ating mga ignorance before, ino-overlook ng Diyos. But lagi niyong tandaan, hindi forever i-overlook ng Panginoon. There is only a certain season na i-overlook ng Diyos yan kasi hindi ka pa fully matured in your faith. But the moment that you keep on receiving fresh word, the moment you keep on receiving fresh manna from heaven, it will realign your spirit, it will readjust your heart, your feet to the word of God, to the will of God. What will happen? Pag ikaw ay naka-receive na ng mga fresh word, fresh manna from heaven, fresh revelations from heaven, at patuloy ka pa rin nabuhay sa kaignorantehan, the Lord will deal with you. Malinaw. Kaya pag dumating na ang now word, ang fresh word, the Rhema word, the fresh revelation for the season, you better align yourself, you better adjust your feet to the will of God. Why? Because the Lord will no longer overlook your ignorance, but He will deal with you at ikay dadalhin ng Panginoon sa pagsisisi. Malinaw po mga kapatid? Now, there are two kinds of righteousness the people of God possess. Let me just expound this to you para maintindihan natin. Kasi pag hindi natin ito maintindihan, ang akala natin, okay lang tayo. What are the two kinds of righteousness the people of God possess? Number one, positional righteousness. Ano ba yung positional righteousness? Okay? In 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us. It was the Lord Jesus Christ. So that in Him we might become the righteousness of God. Sa Tagalog ho, siya na walang kasalanan, ang Panginoong Hesus na walang kasalanan ay naging kasalanan. Hindi naging makasalanan, naging kasalanan. He was made sin for us upang tayo ay maging matuwid or righteous before God. Malinaw? So, our righteousness, nung time na tinanggap natin ang Panginoon bilang ating personal na Panginoon, Diyos at tagapagligtas, we were made righteous before God. Ang tawag dyan, positional righteousness. That is why every time you approach God, every time you pray to God, ang nakikita ng Diyos hindi na ikaw, kundi si Kristo na nasa buhay mo. Kaya ang tingin sa iyo ng Diyos, because Jesus is righteous, ang nakita ng Diyos, pag lumalapit ka, yung righteousness ni Kristo na ibinigay sa iyo. Nagkaunawan tayo. And that is positional righteousness. Now, maraming mga tao nagdwell sa positional righteousness to the extent that they were able to abuse that positional righteousness before God, that even though na alam nila na yung kanilang ginagawa is unrighteous, because they dwell in the positional righteousness, I am forever saved. I am forever saved. Na kahit gumawa ako ng mga kasalanan, ligtas na ako, matuwid ako sa harapan ng Panginoon. Kasi yan ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, that's a lie. If nobody will tell you this, magpapatuloy ka sa maling ginagawa. Positional righteousness, number two, kind of righteousness that we possess, kailangan maintindihan natin that yung positional righteousness, magiging pangalawa, experiential righteousness. Ma-experience mo ang katuwiran. Hindi lang sa espiritu, because the first kind of righteousness was made in our spirit. Pero yung nangyari sa spiritual natin, kailangan magiging experiential. Ma-experience natin ngayon in our physical body, in our natural body. Malinaw na. Kaya makita nyo yung mga dating addict, naging matino. Yung mga dating nagnanakaw, nagiging matuwid. Nagkakaunawan tayo. Why? Because the positional righteousness inside us, ayaw ng Diyos na manatili lang sa loob kasi hindi naman ng mga tao nakikita yung puso mo. Hindi nakikita ng Diyos yung espiritu mo. Hindi nakikita ng mga tao yung espiritu mo. Kaya ang hinahanap ng mga tao, kung mapapansin nyo, yung quality ng buhay mo. At pag hindi mo ma-experience yung positional righteousness in the spirit inside you, ano mangyayari? Walang makikitang testimony, walang asin, walang ilaw na makikita. Halinaw na. Kaya yung iba, nagdwell sa positional righteousness, nagpapatuloy sa sinfulness.
It cannot be. Contrast masyado yan. And I want you to remember na matay si Kristo dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. So ngayon ay ikay ginawang matuwid na ni Kristo, magpapatuloy ka sa pagkakasala, I think you have a wrong theology. Alinaw? So yung ating positional righteousness given to us by God in the Spirit should be manifested in our body. Because ang nakikita ng mga tao, hindi ang espiritu mo. Ang nakikita ng mga tao, yung sarili mo. At yung sarili mo, kailangan ma-experience mo yung ginawang positional righteousness ng Panginoon. At ang tawag yan, experiential righteousness. Para ma-experience mo, at pag na-experience mo, maipalabas mo at ma-manifest mo sa buhay mo. Ang alin? Ang Christ likeness. Malinaw, mga kapatid. Experiential righteousness, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano ibig sabihin ng righteousness? You are doing right. You do what is right in the eyes of God. And what is right in the eyes of God? You allow Him to rule and reign over your life. Pangalawa ho, 1 Corinthians 10:31, paano nagiging experiential yung righteousness mo in the Spirit na binigay sa iyo ng Diyos? 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Naunawaan ho, kapatid? So lahat ng ginagawa mo ngayon, paano nagiging righteous, paano na manifest yung positional righteousness mo ngayon, everything you do. Kahit sa pag-inom o sa pagkain, ginagawa mo lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At yan ay malinaw na manifestation that the positional righteousness is now being manifested in your flesh. You hate sin and you love God. That is righteousness in the eyes of God. Ano pa? Colossians 3:17. Colossians 3:17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God, the Father through Him. Naunawaan po natin ito. Pagsalita ka, kikilos ka, nagbibigay ka ng kaluwalhatian at ginagawa mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pag sinasabing, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, ibig sabihin yan, do it all in the honor of what the Lord Jesus Christ had done on the cross of Calvary for you. Hindi mo kinikalimutan yung ginawa ng Diyos. It's a priceless. Kaya nga, tinutuwid ko, tinatama ko yung mga sinasabi ng iba, salvation is free. Who told you? It's not free. Salvation is priceless. No person, nobody can pay the salvation that we need for us to be saved from hell. That is why it cost the very life of the Lord Jesus Christ. So salvation is not free. It is priceless. Costly. Malinaw? Si mayroong iba nagtuturo, salvation is free. Who told you? It cost the very life of the Son of the living God para ma-save ka. At walang sapat na pambayad ang buong mundo. Kaya pagsama-sama yung pambuhay natin lahat ng mga tao, 8 billion tayo lahat, kulang pa rin, hindi pa rin pwedeng pambayad sa ating kaligtasan. That is why napaka-priceless, walang presyo at hindi kayang bayaran. Si Kristo nagbayad. That is why ayusin natin ang ating theology. Huwag tayong magsabing salvation is free. Ito po, nung binayaran ni Kristo, nung si Kristo na ang nagbayad at bayad na tayo, tinubos tayo, ano mangyayari? I-claim mo na lang. And it's not free. That is why whosoever believe, you need to do something. Nagkaunawaan po tayo mga kapatid? So whatever you do, in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Pag sinasabing, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, do it all in honor, in respect, in reverence, in giving God the glory for what He had done at the cross of Calvary. Alam niyo ho, that is why ang righteousness ay hindi masyadong naintindihan ng maraming mananampalataya. Kaya sa pamumuhay ng marami talagang sala. Makikita mo talaga. Kaya nga, ito ho mayroon na akong karanasan. Sa dati ko po, nung ako'y nagkatrabaho dati, mayroon hong isang lumalapit sa akin, Kristiyano daw po siya. Magkaiba kami ng department. Nung napuntahan ko siya, mayroon siyang kaibigan na hindi mananampalataya.
Lumapit ho sa akin yung kanyang supervisor at tinanong ako, yan ba'y kaibigan mo yung Kristiyano? Sabi niya ho, Kristiyano siya. Alam mo, mas mukhang Kristiyano pa yung katabi niya, yung kanyang kasama na hindi Kristiyano. Mas mukhang Kristiyano pa yung kilos at pananalita kaysa kanya. Para ako sinampal magkabila. See? Because lack of knowledge, ignorance, will lead you to mess up your life. Always remember, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Ulitin ko muli, the only power of the devil in the life of a person is none other than sin. So if you keep sin in your life, then you're giving the devil the power to destroy you. But if you will eliminate sin by living in righteousness, then you are giving God the reason to bless you, to empower you, and to use you mightily for the advancement of His kingdom. Mamili ka ngayon sa dalawa. The choice is yours. Alam niyo, pagka mga walang ganitong klaseng mensahe na maririnig ka, magpapatuloy ka sa pagkakasala, magpapatuloy ka sa kamangmangan. At hindi yan pwedeng magpatuloy. Bakit? Sinfulness, sinful habits, sinful nature should be stopped. At nung si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, silyo yun na pwede nang may stop at matigil ang lahat ng gawa ng demonyo sa buhay mo. I don't care kung sumpayan, kulam yan o kung ano man. Kay Kristo, lahat ng gawa ng demonyo wasak na at silyado ng wasak nung siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Question. Have you understand what God hath done on the cross of Calvary? O ang naintindihan mo lang, pagkasampalataya ka sa Kanya, ligtas na ako. Hanggang doon ka lang. Kapatid, kung yun lang ang pagkakaalala mo at yun lang ang pagkaintindi mo, sobrang layo mo pa sa plano ng Diyos na gusto mangyari sa buhay mo. Remember the man? Umikot-ikot lang ang kanyang buhay sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, only to find out when he faced God, he missed the great, marvelous, wonderful plans of God over his life. Mga kapatid, positional righteousness is guaranteed. But again, the people of the world does not see what is inside you. Hindi nila nakikita kung anong ginagawa ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo. Kailangan yung positional magiging experiential. Nabubuhay tayo na pinaghahari ang Diyos sa buhay natin. At pag ang Diyos ang naghahari sa buhay natin, He is a God of righteousness. So what comes next? We will live in righteousness. And all the things that we need will be provided. Oh, hallelujah. Pangalawa, whether you eat or drink. Alam nyo, ang mga mananampalataya, ito nga pinaka-delikado. Kasi ang mga mananampalataya, hindi gagawa yan ng mga heinous crime. Hindi yan gagawa ng mga obvious sins. Ang struggle ng isang tunay na mananampalataya ay nasa loob ng kanyang isip at nasa loob ng kanyang puso. Yan ang pinaka-struggle ng maraming mananampalataya. Makaka-relate kayo sa sinasabi ko. And the only way for us to arrest, eliminate, destroy, and eradicate that sin in our minds, in our heart, is by living our lives in righteousness. And everything you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Because even the water that we drink, even the food that we eat, comes from God. Ano ibig sabihin? Eating and drinking is kumbaga, it's a way of life para sa atin. Yan na yung ating way of living. We do not miss eating and drinking in a day. Naunawaan tayo. So anong ibig sabihin? Sa lahat ng ginagawa natin sa bawat araw, titiyakin natin na tayo'y nagbibigay ng kalawalhatian sa Diyos. And the only way for us to do that is to live our lives and build our lives in righteousness. We cannot continue living life in sinfulness. We need to live a life of righteousness. At lagi niyong tandaan, this is the message of God for the season. And when God releases a powerful word in the season, it is also together with that word is the grace. In order for the people of God to do what God wants them to do. Because the grace of God is God's power and ability
working through you for you to do what God wants you to do. Nagkakaunawaan tayo, mga kapatid. Righteousness exalts the nation. That is why kung tayo ay nagsimula ng lumakad sa katuwiran, sa kabanalan, ano mangyayari? Nagkakaroon na ng pag-asa ang bansang Pilipinas. Pero kung tayo din ng mga mananampalataya ay hindi nabubuhay sa katuwiran, marami pa tayong mga inislander, marami pa tayong mga sama ng loob o mga unnecessary baggages in our lives. What happened? Dinadagdagan natin ang pasanin at paghihirap ng bansang ito. At hindi natin ang Diyos binibigyan ng dahilan para pagpalain ng bansang ito. But the moment as you listen to the Word of God today, you want to prevail, you want to govern by living your life in righteousness, allowing the rule of God over your life, living and doing, even eating and drinking, giving glory to the name of the Lord. We are living in righteousness. Binigyan na natin ang Diyos, nakakita ang Diyos ng pag-asa sa buhay natin dito sa Pilipinas. Mayroon na siyang nakitang pag-asa, umaandap-andap na ang ilaw na magdadala sa bansang ito sa kanyang tagumpay. Bakit? Mayroon ng mga nabubuhay sa katuwiran. Alam nyo, mga kapatid, binuhay rin lang tayo ng Diyos. Gamitin na natin ang buhay na ito para sa pagsulong sa kanyang agenda at plano sa mundo. At alam ko, hindi naman ganun kalaki ang impluwensya natin. Pero sa ating sphere of influence, kung saan tayo naroon, pwede tayo ng Diyos gamitin. But before tayo ng Diyos gagamitin, ipapaliwanag niya sa atin katulad ngayong umaga, anak, kailangan mong mabuhay sa righteousness. Dahil pag nakita ko, kumbaga, makita ka ng Diyos na nagdesisyon ngayong umaga, Lord, itigil ko ng mga habitual sin, itigil ko ng mga sinful habits, itigil ko na itong mga sinfulness na sa isipan ko, lustful thoughts, whatever it is, itigil ko ng lahat ng ito. At gusto ko, Panginoon, ikaw maghari sa buhay ko at mabuhay ako na mayroong katuwiran, magbibigay ako ng kaluwalhatian sa iyo. Nakahanap na ang Diyos ng isang babae at lalaki na magbibigay ng pag-asa sa bansang ito. You know, the Philippines has a special place in the heart of God according to the prophecies of the prophets na nagpupunta dito at nagdideclare. Alam niyo ba, ang Pilipinas will become the launching pad of God of missionaries throughout the world. Wala kayo napupuna? Halos lahat ng bansa sa buong mundo may Pilipino. Anong ibig sabihin? The Filipinos have the access into the whole world. At kung yung mga Pilipinong yan ay nabubuhay sa katuwiran, nagbibigay ng karangalan sa Diyos kaluwalhatian, you can just imagine. We can advance the kingdom of God all over the world. And the kingdom of the world will become the kingdom of our Lord and His Christ, and He shall reign forever and ever. Nagkakaunawaan po tayo. Pangatlo, whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, in the glory of the Lord Jesus Christ, in honor of the Lord Jesus Christ, in respect to the Lord Jesus Christ, and in reverence to the Lord Jesus Christ because of what He had done at the cross of Calvary for us. Giving thanks to God, the Father, through Him. Itutuloy natin ito next Sunday. And we will pick up, kukuha po tayo ng isang concrete example sa Bible na nag-demonstrate ho ng kanyang righteousness in the midst of the wickedness of his surroundings, in the midst of people na wala nang ibang iniisip kundi puro kasamaan sa harapan ng Diyos at sa harapan o sa kanilang surroundings. Ito po ay walang iba kundi si Noah. We will explore the righteousness of Noah, and I do believe the Holy Spirit will give us a clear understanding. You know, yung ating pinag-aaralan ngayong umaga is just a preliminary or introduction para humaintindihan natin bakit kailangan ng righteousness. Bakit kailangan nating i-build ang ating sarili sa righteousness ng Panginoon. And the only way for us to prevail and govern this year is to be with God and to be in God. Pangalawa ho, the righteousness is one of the foundation of God's throne. Di tayo pwedeng lumayo sa katuwiran kasi ito'y pundasyon, okay, ng trono ng Diyos. Pangatlo,
dapat maintindihan natin that God instructed us to live in righteousness. Why? Because if we live in righteousness, He can bless us. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Living in righteousness is giving God a reason to provide all our needs on earth. At lagi nating matatandaan that righteousness exalts a nation. Okay? So, kailan ang mga tao natututo ng righteousness? When there's judgment. Kapatid, since March 2020 up to now, wala pa ring clear at concrete solution para sa virus na ito. Pero one thing is for sure, God is leading people to learn righteousness. At ano pa? Dapat maintindihan natin that yung ating righteousness na meron is in the spirit positional, but positional righteousness should be converted into experiential righteousness. Giving God the glory, giving God the honor and respect. Alam nyo, pag ito ng pamumuhay natin, again, sa inyo pong nakakarinig sa pangangaral ngayong umaga, gawin nating personal. Lakaran na natin ngayon upang makita na ng Diyos ang signal. Mula sa langit, patungo sa lupa, mayroon na ng signal na pumitik-pitik at kumukuha ng atensyon ng Diyos. I pray that today, you will make a decision. Pastor, I understand the message today. I will live my life in righteousness. My positional righteousness, I will treasure it, but I want to convert it into an experiential righteousness. Whether I eat or drink, I will give God the glory, whether in word or in deed. I will do it in the name of the Lord Jesus Christ, giving Him the glory, honor, respect, and reverence. Alam mo, pag nangyayari na ito, we are sending signal from earth to heaven. Lord, here we are, your people, giving you the glory and honor. Bless our nation, the Philippines. Bless the people of the Philippines. And alam nyo ho, pag mayroon na hong matuwid na nabubuhay, mayroon ng dahilan ng Diyos para i-implement ang kanyang pagpapala sa ating buhay, sa ating pamilya, maging sa ating bansa. Pagpalain tayo ng Panginoon sa iyo next Sunday, at i-bless kayo ng Diyos. Manalangin po tayo. Lord, salamat po for clearing the issue, the revelation of building our lives in righteousness. Patawarin mo kami kung kami po'y nagiging makasanlibutan. Puro mga bagay sa sanlibutan ang aming pinaggagawa, ang aming mga iniisip. Di na namin nabigyan ng diin yung mabuhay kami sa katuwiran. Kumain kami o uminom, magbigay siya ng kaluwalhatian. May sasabihin o kikilos, bibigay ng gagawin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, giving Him glory, honor, praise, and reverence of what He had done at the cross of Calvary. Thank you, Lord, for revealing to us today that the only way for this nation to rise up, the only way for this nation to bounce back from her fall is none other than living in righteousness, because righteousness exalts a nation and sin condemns. Father God, I pray, lift up your hands in the name of Jesus. I pray that the Lord will release to you the power, the grace to govern, and the power to prevail in order for us, for you and me to live a righteous life. Let us start first in ourselves. Huwag natin kagad i-share sa iba. Hayaan natin sa ating sarili muna mag-work ang mensahe ngayong umaga. At pag ito'y nag-work na sa atin, then we have now the moral ascendancy to share it to others. We have now the authority para i-share ito sa iba. The moment na na-share natin sa iba, sila din ay mabubuhay sa katuwiran. Dumadami na. Pag dumadami na ho nabubuhay sa katuwiran, we are sending now, first, we're sending a small signal, pero pag dumadami na, we're sending a strong signal to heaven. Lord, your people are ready. The Philippines is ready to be blessed by you. Alam niyo ho, sa isang iglap, kaya ng Diyos ibangon ng Pilipinas at kaya ng Diyos i-advance ang kingdom saan man tayo pumaroon. Kaya ng Diyos ibangon at buhayin ang iyong buhay, ang pag-asa mo, at kaya ka ng Diyos i-bless at i-prosper sa gitna ng pandemyang meron. Why? Because our God is unstoppable, our God is unbeatable, and our God is powerful. Most especially, He is faithful. Bless us. Do not allow
yourself. Kung mayroon pong ginagawa ang Diyos at mayroong pinapagawa sa iyo ang Diyos, yung potential, yung giftings at abilities na meron ka, gamitin mo para sa ikapurihan ng Panginoon, sa kaluwalhatian ng Panginoon, and that will bring wealth to you, and you will be blessed on earth. God came to give us life and give us abundant life. God bless you all and your family. I pray that your table will never run out of food. I pray that the Lord will continue to bless you and your family, providing you multiple streams of income, so that the life of God will continue to be, the Word of God will continue to be advanced in the whole world. This is my prayer in the almighty name of Jesus. Receive it now. Be blessed by the Lord, and you are forever blessed. In Jesus' name, amen and amen. Have a good and a godly day.